Okay, meeting starts. Recording also start. So good day to everybody. These remaining topics include today the analysis of food production and population growth in developed and developing countries. So few important keywords here is food production, meaning how are they doing in terms of agriculture. Kasi pag-uusapan natin, hindi na yung mga mayayaman, kasi hindi na mayayamang bansa. Kasi tayo naman ay kasama pa rin doon sa uh, developing countries. But we will be dealing with some of those sa mga anong ginagawa ng mga maunlad na bansa as compared to countries like the Philippines who are struggling in terms of our food production. But there are other countries which are considered na developed na, including China, nagkakaroon pa rin ng problema. There are some risk and natural calamities facing them. So ngayon titingnan natin ito because this is more of an analysis. And this, of course, later part of our course, which is Introduction to Agriculture. At ang ating major topics under this discussion for today is food production compared to population growth. Mayroong relationship yung dalawa na yan. The Philippine population growth, how are we doing? Can we see some good things? Kasi ang palaging pinapakita dyan ay yung worst case scenario pag dumadami ang tao. Pero alam nyo naman na mayroong mga other opposing view doon sa pagdami na hindi naman siya necessarily bad. And I will also share with you ano yung positive point sa mga on economics kapag dumadami ang population. At we have some cases na not necessarily na pangit ang dumadami ang tao kasi ang isang palaging argument doon is that marami ang pakakainin mo. Halimbawa, sa isang pamilya, kung anak mo lang ay 2 versus siyam, sabi nung isang kaisipan, mas maganda yung 2 lang. Kasi bibili ka ng pagkain, good for 2. So, hindi malaki ang budget mo. Yung isa naman, kung siyam ang anak mo, siyam yung pakakainin mo. Pero not necessarily bad, ha? Kasi yung siyam na yon could help you sa household chores. At ang maganda ron, kapag ka nakagraduate lahat yan, nagtrabaho, doon naman nakakabawi. So, titingnan natin, i-apply natin din yung ganyang mga konsepto sa isang bansa na tulad ng Pilipinas kung saan we are considered to be included doon sa mga napakataas ang rate of increase pagdating sa population. And how is it doing pagdating doon sa food production? Ano ang ating epekto niyan ng pagdami ng populasyon? Sa economics, hindi basta tinitingnan yan as food and mouth. Hindi ganon ang I will show you mamaya. So let me begin with the relationship. The relationship between the world's growing population and our ability to feed it at an acceptable level of nutrition is one of the most important and also one of the most controversial. Yung nababanggit ko kanina, controversial, may mga opposing view of current global issues. Kasi ang medyo maiingay pagdating sa ganyang control ng population, yung isang side na sinasabi nila na mauubos ang resources, dadami ang kakain. So magkakaroon ng parang epekto doon sa production ng pagkain. Oo nga, nakakapagpakain ka, pero ang another question is the acceptable level of nutrition. Masustansya ba pinapakain natin sa kanila? Right? So yan mga ganyang kaisipan ngayon ang prevalent.
So ensuring food security has become an issue of key importance to countries with different degrees of economic development. So merong developing, merong developed na, pero just the same, palagi pa rin prime concern nila ang food security. Pag sinabing food security, merong mine-measure na ilang buwan, probably taon na etong kahit anong mangyari, dumating ang calamities, magyera, nakasecure ang pagkain nila. Ibig sabihin, mayroong makakain ng mga tao for let's say 3 months or 4 months. Yun yung food security. Meron pang kaisipan na sinasabi, yung mga countries with agricultural land na mahagagaling sa agriculture ay meron na silang food security. Not necessarily so, no? Because one of the most food secured country in the world is Singapore, na wala naman silang enough land na for food production. Pero bakit sila ang nagkaroon ng food security? Hindi dahil ba sa kukonti ang tao nila? Recent count yan, mas marami ang tao sa Metro Manila kaysa sa Singapore. Pero bakit nagkaroon sila ng food security? Yung supply chain naman. Ibig sabihin, nagawaan na nila ng paraan na ang importation nila ng pagkain ay continuous. Ano na yung planchado na. So no matter what happened, may dadating na pagkain sa kanila. And they could easily pay it off because sila kasi nag-concentrate doon sa industry, doon sa ang ikinayaman kasi nila yung mga negosyo kung saan yung mga logistics sa kanila muna dadaan bago dumating sa Asia. So sila naging hub, no? Kaya pakaraming barko ang dumadaan doon at doon sila kumikita yung bayad, no? Lahat ng dadating sa Asia dadaan muna sa Singapore, doon lalanding, you know? Pati yung mga opisina ng ibang bansa, ano, diyan din nag-oopisina sa Singapore. Yun ang kanilang ikinayaman, hindi necessarily sa agriculture. So ngayon, mayroon pang isang malungkot na balita na actually this is a study that I will discuss mamaya. Pagdating doon sa mga bansa na umaasa sa agriculture, you would be shocked. So despite various measures taken to alleviate the world hunger problem, no, food insecurity and undernutrition, so dalawang bagay yan, wala ka nang makain or may nakakain ka, kaya lamang kulang sa nutrisyon. Two main serious problems in many countries. So although achieving food security is desirable irrespective of the political system, pag sinabing political system, you could be market economy driven, ito yung mga democratic countries or like China, Vietnam, na iba ang political system at iba rin yung kanilang socio-economic condition. It is an extremely high priority in the developing regions of the world where population growth coupled with increased intensity of such environmental events as floods, no, drought, tagtuyot yun, no, extreme variability in temperature or rainfall, either you will suffer from La Nina and El Nino, no, yung La Nina and El Nino are contrasting events kung saan sobra tubig, sobra bagang ulan, yung isa naman walang pumapatak na ulan, and often pose a threat to food security. Yesterday, sa balita na sa US, parang 3 states doon ay yung dinaanan ng tornado sa 250 miles. That's equivalent almost to more than 300 kilometers per hour wind ang tumama. Dumire-diretso, matagal So daming namatay, no? Sinira mga bahay. These are environmental events, no, na will pose threat to food security. And Philippines is not an exemption because tayo pa nga ang merong history or records na between 22 to 24 na mga bagyo taon-taon ang dadaan sa Pilipinas. At ngayon, magtatapos na ang December,
kukonti ang dumaan bagyo. So, palakpakan daw, sabi ng iba. Pero sabi ng Pag-asa, ni Katani ng GMA7, sabi niya, wag muna kayong pumalakpak. It is not necessarily good na wala tayong bagyo because yung bagyo, yung mga malalakas na pag-ulan, na supposed to being dadating ng November and December ay di nga dumating. Sa iyon kasi sana ang magsusupply ng tubig doon sa ating mga dams. At kung di siya dumating, we will have problems by the month of February, March, April dahil walang tubig na naipon sa mga dam. So, dam if you do, dam if you don't yung ulan. No? Kung hindi dumating, patay tayo sa summer. Pag dumating, sira yung mga tanim natin because of flooded areas. Ano? So, at saka hangin. So, yun yung yun yung threat to food security ng ating lugar sa Pilipinas geographically. And another thing, talking about world population, here is a graphical example how world population grew. No? So, hindi naman lumalaki yung Earth, yung population. Dramatic representation lang. In 1974, only 4 billion. Then 1987, 13 years after, 1 billion ang napadagdag. Tapos, ilan to? 20 and 12 years after, another billion was added. And then in 2012, another billion to 7 billion. And by 2027, we will estimatedly merong 8 billion na tao and 2046, 9 billion. What would be the impact of those increase in number of consumers ng pagkain? Right? And here is another graph on in terms of high population. So sa left side is nag-start yan ng 2013, 2050, and year 2100. I will not be able to see that anymore. So, yung year 2100. Abutan ko ba? Si 2021. Baka pwede pa. Kasi no. But these are the estimates. 2013, 7.2 billion ang tao. Pero out of that, yung mga bansa na mayayaman, high-income countries, ay ang kanilang growth, ang contribution doon sa pagdami ng mga tao na yan ay marami. Mas marami yung mahihirap na bansa, low middle income countries at saka lowest income countries sa contribution. 1.3 billion lang yung mga mayayaman, 5.9 billion yung mahihirap. And then by 2050, mas parang lumaki pa ang contribution ng bansang mahihirap. And also, doon sa 2100, ganun din. Ibig sabihin, sa mapang ito, mas malakas dumami ang population doon sa bansang mahihirap. Right? So, bakit ayaw magparami noong bansang mayayaman? Baka meron silang mentalidad na kukontrolin namin ang population. At the same time, meron kasing natural na deterrent yung mga bansang mayayaman kung bakit hindi sila dumadami. Number one is that yung kanilang sociological changes, tapos yung familial setup nila dahil both working, wala nang time na sa family na magparami kasi iniisip nila kung magdadagdag sila ng anak, sino mag-aalaga. No? Parehong both working. Sa US, hindi naman uso yung kakakuha kagad ng katulong. Kung makakakuha ka, mahal ang bayad. So, they naturally controlled. Sa China, hindi lang basta kinontrol, mandated pa ng government. Kung saan isa lang ang iyong dapat anak. Pagka nagdagdag ka pa, magmumulta ka or you will be punished by law in China. So, yung mga high-income countries ang nag-control
Whereas yung mga low, middle income countries ang nagkaroon ng too much growth sa kanilang population. So what does it mean? Necessarily, dadami ang consumer ng pagkain. So furthermore, due to greater food demand and reduced crop productivity, nagkaroon pa ng inverse. Dumami na ang demand sa pagkain, kumonti naman ang crop production, higher food prices along with income inequalities may negatively affect food access and availability for poor households. So you can see the separation ng direksyon. Yung mga mahihirap would have difficulty in sourcing their food with the higher prices. Samantalang unequal, yung mga mayayaman, excessive ang pagkain. So two different directions. And here is another fact. Look at this. In 2008, 1.4 billion adults were overweight. Sobra sa timbang. Ibig sabihin, sobra sa kain yan. Maraming pagkain. Yung overweight doon is 35%. Talagang yan, mga heavyweights kung titimbangin mo sa boxing. Yung obese naman, hindi pa sila heavy, hindi pa masyadong overweight, pero chubby-chubby na yan. At only 12% ang undernourished. Ito'y doon sa mga lugar kung saan. Tapos ito namang mga mahihirap, 868 million people were undernourished. Mas marami yung overweight, 1.4 billion Yung 8.68 million people ay undernourished, kulang sa kain. So merong inequality. Ibig sabihin, itong mga obese, yan na-observe sa China yung isang anak na lang na na-produce ng bawat mag-asawa ay napakaraming obese ang mga bata. Kasi ginawang na-focus yung attention doon, pinakain ng mga so ang tataba, chubby ang mga bata. And then here, micronutrient deficient, itong mga undernourished, and composed ng 12%, 29%, micronutrient deficient kasi kulang na yung pagkain nilang sa sustansya, and 98% of these people live outside of high-income countries. Yung kaninang pinakita ko sa inyo, yung kulay blue, 98% ng mga 868 million people na undernourished ay doon sa mga mahihirap na bansa. Question, kasama ba ang Pilipinas yan? Definitely. Focusing on undernourishment. Doon sa 870 million na undernourished people are chronically undernourished. Ibig sabihin, hindi minsan lang silang naging undernourished. Yung chronic kasi matagal na panahon. Kasi pwede kang ikaw ay undernourished, baka 1 or 2 years lang dahil ang katawan mo mahina, nagkasakitin ka, at saka di ka talaga maganang kumain. Pero temporarily, baka after some time, ay naging healthy ka na. Pero itong 860 million, 70 million ay chronically undernourished. Ibig sabihin, mula pagkabata, all throughout ay kulang na talaga sa sustansya. And almost 2 billion suffer from negative health consequences of micronutrient deficiencies. Marami pa palang naging complication. So, undernourished population by region, 100 million people. Undernourished people, itong itim ay yung puti, undernourished people. So, sa North Africa, ayun, yung kulay blue na yun, 502 million ang population, 31 million doon ay undernourished or 7.10%. Sa East and Southeast Asia, itong lugar na to, medyo kulay maroon. Population is 2.2 billion. Kasama dyan ng China, Philippines, Japan, Australia, Korea. Undernourished is 11.3%.
or representing 233 million. Let's go to the Latin America in Brazil, yung mga Latino kung tawagin, 590 million, pinakamarami sa East and Southeast Asia ang tao. Dito sa Latin America, 8.3 ang undernourished. Sa Africa, laki ng percentage ng undernourished, 26.8, almost 27%. Kasi yan pa nga ang mahihirap na bansa. And in South Asia, here, population is 1.7 billion, 17% ang undernourished. So, dami pang portion ang kulang sa pagkain. These are data coming from FAO. So, malnutrition affects every country on earth. Yes, ayan. 800 million is hungry. 2 billion is kulang sa micronutrient. Yung micronutrient, yung mga small amount ng mga minerals na nakukuha sa pagkain, pero kung hindi na nakukuha because mismong yung pagkain na napuproduce ay wala na, kulang na siya sa micronutrients. So, marami na lang ay fats and yung tinatawag nating mga big elements. 1.9 billion overweight and obese, and 160 million under 5 years old ay stunted. Bansot. Dahil kung sa biik yan, kinulang ng sustansya, kaya di na lumaki. A map of first and second and third world countries. First world, yung kulay violet. Second world, kulay pula. And third world is green. So, nasa ng Pilipinas, berde. Kasama ng Africa at saka ng Latin America and Mexico. Tapos yung first world, ito, yung violet, USA and Canada. Yan. Tsaka yung Alaska. Tapos ito Europe. Yan, kaya mayayaman sila. Pero look at the red ones, Russia, China, North Korea, at itong iba pa dyan, mga Kistan, mga Tajikistan, Turkmenistan, Ukraine, kasama dyan sa second world. But bakit doon sa Africa merong isang bansang mayaman? Merong isang kulay violet, yan yung South Africa. Kung saan dyan, mga puti ang nakatira kasi yan dati ay minahan ng ginto. So nagpuntahan yung mga puti, kaya dyan sa South Africa ay maraming puti dyan. At sila almost sila pa rin nagpapatakbo nitong mga bansa dyan. And then Australia, itong down under, kulay violet, yan ay mga mayayamang bansa. Ito yung sinasabi ko kanina, according to Ward's method analysis. Ito yung naobserbahan. It was observed in developing countries, verde, developing countries, third world. Developing countries with high share of agriculture in their GDP or gross domestic product ay naobserbahang andoon yung greatest problems with maintaining food security. So look at the green portion, yung mga bansa dyan na umaasa o malaki ang contribution sa agrikultura, ay sila ang may problema pa rin sa maintaining food security. Ano bang ibig sabihin? Pag umaasa ka sa agriculture, ikaw pa ang may problema sa pagkain. Samantalang yung binanggit ko kanina, wala nang taniman ang Singapore, sila pa yung may food security. Ang Japan, kulang din sa taniman, ay sila din yung mayroong food security. Nakuha sa planning. Nakapag-establish sila ng mga linkages sa ibang bansa na doon sila kukuha ng pagkain. And that is exactly what China is doing. Nag-i-establish sila ng mga farm sa ibang bansa. Doon i-grow
kahit na sabihin pa ang China ay malaking bansa, ano, alam niyo ba na 53% lang ng napakalaking area ng China ang nagagamit, natitirahan ng tao at nagagamit sa agrikultura. Why? Because the 47% ng lupain ng China ay disyerto or harshland o mga bulubunduking, hindi pwedeng gamitin sa agriculture. That's the fact. That's why kahit malaki sila, they are still looking for ways na ma-secure nila ang kanilang pagkain. That's why nag-i-import pa rin sila at ng iba noon galing US. Kaya pag nagkagalit yung dalawang yan, unang ini-stop noong kagalit na bansa yung pagpapadala ng pagkain. No? That's why nagsisigurado ang China na mayroon pa silang ibang bansa na pwedeng asahan na magpapadala sa kanila ng pagkain. Ganyan na ang mundo ngayon. We are interconnected at hindi mo na ma-claim na you are self-sufficient talaga by your own. Even US is importing sa mga ibang bansa. Kaya nga, ayaw nila na itong South China Sea, itong portion na ito, yung South China Sea na yan, ay makontrol ng China because dyan dumadaan kasi ang trade route, yung mga barko na may dalang supplies coming from other countries papunta ng US, including oil, including food. Kapag nakontrol kasi ng China yan, mahihirapang kumuha ng supply at yan yung isa sa mga sinisecure din ng mga bansa, yung supply line ng kanilang lahat ng kakailanganin. And in the event of war, no, at naputol yan, wala ka ngayong daanan ng mga barko mo because may gera, then magkakaroon ng epekto or problema in either pagkain or raw materials sa kanilang mga industries. And that is the big issue right now pagdating dyan sa South China Sea. No? Yan ang pinag-aawayan ngayon, control of that. And other areas naman here, yan, kung nakikita yung marker ko, no? Dito sa parte na ito, kung nasaan yung oil, no? Yan lugar na yan din ang pinagkakagalitan because papunta yan sa mga mayayamang bansa ang supply ng oil. So China is also doing their own thing na hindi na lang sa dagat padadaanin through yung mga barkong malalaki, kundi merong pinaplano silang mga pipes, malaki yan, cross-border, sub-Saharan, doon sa disyerto dadaan, papunta sa Middle East para ang supply ng oil doon na sa tubo dadaan. So, yan ay mga big projects nila, no? To assure of the continuous supply of food and natural resources para sa kanilang industry. In the event na nagkaroon ng disruption, at nakita natin yan noong nitong kasagsagan ng COVID, hindi makabiyahe ang mga barko, hindi makatravel, ito ay parang precursor, pinakita na what will happen kung ang supply chain ay madi-disrupt. Right? So parang practice yan. So here is the countries, the role of agriculture in the world economy. Share, ayan yung mga share nila sa kanilang GDP. So yung matataas ang pagka-green, 50% and more ang kanilang share sa GDP or Gross Domestic Product. Ang Pilipinas ay medyo matabang na pagka-berde. Kaya nga lang, dito sa itong tinuturo ko sa inyo, ito ay African country, ito ay Latin country, ito ay China, medyo hindi berdeng-berde. Other countries, umaasa sila sa sa yaman ng agrikultura. No? Kaya lamang yung unang binanggit ko sa inyo, na andito rin sa mga bansang mabiberde na ito ang malaking problema sa pagkain. Ironic yun, ha? Sila pa na nagtatanim, sila pa may problema sa pagkain. Right? So look at China, medyo berde ng kaunti. Look at US, matabang na because less than 10% ang kanilang dependency sa agriculture. Sa kanila, ha? Yung contribution nila sa kita. Saan sila malaki ang GDP?
sa mga industries, services. No? Yan. So, those are ironic facts. Now, here is an old theory. No? Ito ay mga konsepto called Malthus. Again, this is a theory na ang pinag-uusapan dito ay population and resources. May relationship ba? It was popularized by Thomas Malthus. Hindi nyo siguro mabasa, maitim yung letra. From, ano na yan? Masyado matagal na ito. Nabuhay itong si Malthus ng 1766, namatay ng 1834. So, ganun nag-formulate doon. Ganun katagal pa itong Malthus basic theory. Kung saan sinasabi rito sa graph, look at the graph, no? Yung dark one na paakyat ito, paakyat na linyang yan is resources line. Linya ng resources. Pagkatapos, itong kulay pula na curve na yan is population. Right? Sa simula, dito tayo sa left side, bottom, nagsisimula. Ang resources ang population, noong nagsimula, mas marami ang resources kaysa sa population. That's why during our initial lecture, pagdating noong world history ng agriculture, masyadong marami pa ang resources at kukunti ang tao. So kayang-kayang pakainin ang tao ng resources ng earth. No? Pero dahil nga yung population is slowly growing to the point na nagkaroon ng extreme na hindi na siya katulad ang linya nag-curve siya, curve upward. Biglang nagkaroon ng population boom to the point magkakaroon ng intersection itong linya na ito at doon yung tinatawag na point of crisis. Ibig sabihin, kukulangin ang resources para sa population. Yun yung sinasabi ni Malthus, whereas the statement is stated something like, according to Malthus, if the population grows while the supply of natural resources, especially land, remains constant, productivity in agriculture tends to decline. Kung hindi magbabago ang resources, yung productivity niya pabaksak pa. This results in a situation in which agricultural production is unable to keep up with the growing population while the reduction in supply is followed by famine. So yung point of crisis na yan will definitely mean magkakaroon ng taghirap, taggutom dahil sa dumami ang population. That is Malthus basic theory. Right? Mabuti na lamang mayroong isang kumontra, si Bosserap. Ito sabi niya, criticism ni Bosserap. Bosserap is a babae ito. I will show you a picture later. Sabi niya, ito yung criticism ko sa Malthusian theory na mauubos ang resources at marami magugutom. Sabi niya, definitely not always true. The primary failure daw ng Malthusian approach was to miss the technological progress enabling food production growth without the need to acquire new land resources. Di nyo nakita Pwedeng magkaroon ng spark sa food production because of technology. Hindi na factor in ni Malthusian yung technology, which is probably nakikita natin ngayon, technology like using itong mga ginagamit natin ngayong food production kung saan vertical ang growth, meron pang mga ngayon, yung ang pagkain sa laboratory na gagawin, di ba? And then itong mga ini-split ang mga DNA to come up with new hybrid. At tapos, maa-address na yung micronutrients deficiency tulad ng golden rice. So ito yung mga engineered na mga food. Ngayon, di ba, napapag-usapan natin, maraming kumukontra dyan sa sa mga technology. Pero on a higher scale, pag pinag-isipan na natin, itong
economic impact on a larger scale, talagang kinakailangan nating magkaroon ng dependency doon sa technological solution. Kasi kung hindi, magkakatotoo yung Malthusian theory na ma-overwhelm ng dami ng population ang resources at saka ang ability to produce the food kung hindi gagamitan ng technology. No? So, iyan yon. So, sinasabi rito na kahit magkaroon ng population growth, sabi ni Bosirap, na ang technology ay magre-rescue. No? Mag-iisip at mag-iisip ang tao ng pamamaraan para di siya magutom using technology, in which is probably true. No? So, intensification, involution, and then collapse. Kung itong sa kanyang sinasabi, ito kaya nagka-carve down yung mga technology na nagkakaroon ng obsolescence o obsolete na rin siya, pero papasok ulit ang bagong technology. Okay, dati ang technology lang, machines, commercial fertilizer, pero ngayon, sensors, ano pa, drip irrigation, ano pa, use of solar energy, and then mga pagkain, hindi na kailangan sa field, pwedeng sa tubig lang nakababay, solusyon, mga ganon. At yan ay kaya ginagawa, not for the sake of para lang maging sikat ng isang tao, but this is a greater move to feed the world. No? So, kayo, later on, timbangin nyo. Kasi you might be reading the other side na masama yung mga pagkain, na mayroong in-engineer, no? Biotechnology, minsan nakikerry kayo ng mga ganyang kaisipan, lalo na yung mga aktivista. Look at the bigger side of it, ano? Alin ba yung ating papanigan diyan. So you will be free to choose your position. Kaya ibinigay ko to sa inyo on a higher point of view, itong role ng technology, so that kung sakali, hindi naman kayo blindsided na palagi lang ayaw nyo ng mga ganyang technology because it destroys, but it is up for you to decide how to feed the world. Right, here is si Esther Bosserops, o Bosserops, whatever. Hindi ko alam ang tamang pronunciation dyan. Theory niya ng population growth. In contrast to Malthus, sabi niya, instead of too many mouths to feed, Bosserops suggested, emphasized the positive aspects of large population. Ito sinasabi niya, merong positive thing na nagagawa ang large population. In simple terms, Bosserops suggested that the more people there are, no, yan, I agree with this, ano, the more hands there are to work. So maraming taong magtatrabaho, maraming magpuproduce ng pagkain, di ba? Sabi ko kung kanina yung pamilyang maliit sa pamilyang malaki. She argued that as population increases, more pressure is placed on the existing agricultural system, which stimulates invention and yung innovation. Kaya nga, di ba, sa atin dito sa sa KABSU, sa KPNR, mayroong agricultural entrepreneurship which is focusing on innovation. Natural sa tao na kung merong problema, merong risk, merong threat, mag-iisip siya ng solusyon. At yan ang sinasabi ni Bosserops. People or humans will think of way para ma-overcome mo yung mga threats na yan. The changes in technology allow for improved crop strains, no, and increased yields. So which would you subscribe? No? Si Bosserops or si Malthus? So pag nakakakita kayo ng mga taong nagrarally, now you have two concept in mind. Which one would you favor? The Malthusian or the Bosserops? It's up to you. No? So here is the comparison, Malthus and Bosserops. No? Population growth, parehong population growth, increased input demand,
less food, ang sabi dito sa Malthus, less food per capita, increased mortality, decreased fertility, and reduction in population growth. Positive checks, yan, preventive checks, basta pauunti niya ang growth ng population. Whereas, Bowser upside is increase in food demand, therefore, improve agricultural productivity dahil maraming mangailangan ng pagkain. Ang iniisip niya, magkaka-business tayo rito because kikita tayo kung maraming bibili. Tama? Population growth continues because mayroon na silang pambili ng pagkain because mayayaman yung mga tao. They could afford. Parang ganun. Ano? So, increase in food per capita, ang Kibo syrup, nakita niya ito doon sa mga yumambang bansa. Yan. So, again, you have the basis if you will be asked later sa mga ganyang questions. Ano? Would you favor the decrease in population growth? Kasi sabi ng hindi naman pagpipigil lang sa pagdami, kundi ang point ni Bosirap ay pwede yang padamihin din ang food production through technology. At sino ang gagawa ng technology? The people themselves, na marami. No? So, paano mababalansihin ngayon? Dalawang yan. It's up to you. Now, let's go to the Philippines, because part ng ating discussion is focusing on the Philippines. Parang hindi naman natin po pwedeng buong mundo lang. Pilipinas din ang pinakailangan tutukan natin because this is our country. So this is the graphical representation of the growth starting in 2010, probably 2011 itong blue bar na ito. Ayan yung millions, 94 million. Ngayon, in 2020, 109 million Filipinos, 109.6 million. At itong estimate, yung gray one, yan ay 2021, lampas siyempre, above 110 million or 111 million ng population. So, what does it tell us is we continuously grow ang population. Ibig sabihin, mas marami ang mga taong nabubuhay kaysa mga taong namamatay. Kaya nagkakaroon ng growth. If we look at this, sa yung at 2021 pyramid, population pyramid, not necessarily bad. Ito kasing pyramid na ito shows the age bracket ng mga Pilipino. Ito nga, hinati pa sa male and female. Mas marami yata ang lalaki. 4.8 doon sa edad 0 to 4. Pagkatapos, habang tumatanda ang tao, makikita mo rito. Pero ito ang point here. At tinignan ng ilang mga ekonomista. Yung mga taong between 5 to 9 hanggang 35 to 39. Yan yung future of the Philippines. Sila yung magiging worker, sila yung mag-opisina, at sila rin ang consumer. Meaning, etong mga, kung dadami ang population, ibig sabihin dadami ang market, dadami ang magpuproduce, dadami ang kakain, magandang magnegosyo. Yan ang tingin nila. Because there will be consumers. Consumer of food, therefore, agriculture remains to be the basic necessity, kaya hindi dapat tigilan ang pagninegosyo sa pagkain. Alright? So, yan yung ibig sabihin nito. Philippines again, mas marami pa rin pala ang lalaki. 50.6, 49.4 as August 2015. Yan. So baka ngayon hindi ko na alam kung ano ba ang importansya ng ratio ng babae sa lalaki. Ibig sabihin kasi mayroong kasing panahon after the war, mas marami ang babae kaysa lalaki. Because yung mga lalaki nagsundalo, marami namatay. Pero by 2015, almost 1:1 na sila.
Ilan naman, ibig sabihin, kung maraming babae, meron mga lalaking baka dalawa magiging asawa. At meron mga babaeng hindi magkakaasawa kung ang rule ay 1:1. No? Walang monogamy. No? Yan. At yung elderly, 59 years and above, 7%. At ito kasi ang tinitingnan ngayon, itong children 1 to 18. Yan yung pinagbabasehan ngayon in the future. Ito yung pinaplano na ngayon sa marketing, sa mga business. Ano ang kanilang mga pangangailangan? At yan ang gagawin nating produkto. Dahil bukod dyan sa 38%, yung 53% na current market natin, dyan nakatutok lahat ang mga negosyante. Ito mga elderly, ang mga negosyo dyan ay yung gamot, mga travel, hindi na masyadong pagkain, kukunti na nakakain yan. Mga health maintenance na lang ang mga mabibusiness mo dyan. Pero dito sa mga adult, yan. Ano yan, lahat halos ng maiisip mo pang ilang damit, pagkain, etc. Malaki ito, 38 plus 53%. Diyan nakatutok ang economy o market. Right? Ngayon naman, growth rate, again, saan ba malakas dumami ang tao? Those are population. Hindi naman ito, hindi ito yung pagdami. Although, yung growth rate between 2010 and 2015, 1.7. From 2000 to 2000, 1.9% ang growth rate. Ibig sabihin, sa couple, nagpuproduce sila ng 1.7 na tao. So almost 2. 1.9, ganun din. Pagdating ng yung earlier to 1990 to 2002.3. So, ang pinapakita lang naman ito, humihina na ang growth rate ng Pilipinas. Buunti ng tao ang pagdami ang rate yung rate. So kung sa COVID yan, kukunti na nahahawahan. So ang tendency niyan, hindi na ganun kalakas dumami ang mga tao because of sociological, yun ding marami na may trabaho, nagko-compute na rin ang gasto. So isa, dalawa na lang anak. Unlike noong unang-unang panahon, 5, 9, mga ganun. So population, density, saan nag-iipon-ipon ng mga tao here, yung mga dark areas, Metro Manila, Calabarzon, dami tao ngayon dyan. Pero itong mga Aurora, itong portion na ito ng Cagayan, ayan. Kasi itong car, kaya siya pink, so konti ang nakatirang tao dyan, yun ay bundok yung lugar na yan. Samantalang itong flatland na ito ng Isabela at saka yung Cagayan na yan, maraming concentration. Pero mas marami, dark na dark, itong Metro Manila at saka ang Calabarzon. Cebu ito, ito Visayas area, then yung Samar, alright? Sa Mindanao naman, Davao, Davao, ang maraming tao. Right? So nandiyan kasi na yung mga industries. Saan ba konti ang tao? Look at ito sa lugar ng Mindoro, yung other side of Mindoro, konti pa. Let us look. Ito mga islands, so tingnan niyo yung mga islands, konti nakatira. Palawan, kahit na siya malayong island, pero look at the color, medyo tumitingkad na. Ibig sabihin, tumadami na ang tao. Ito Cebu, Cebu yan. Mating dami, para ng Metro Cebu na ang tawag dyan. And then, Negros area, merong side na madaming tao. Right? Iloilo, yan, nandyan. Metro Iloilo na rin yan Right? So, let's talk about poverty incidence. Mataas pa rin tayo. No? 21.1%. No? And then, mga nagugutom, tumataas, 5%. No? Ito makakontribute dito ang COVID. Kasi 2019, 2020. Yan.
Sino marami na wala ng trabaho, maraming din nakaalis. No? So this is COVID-induced. So food security, pag tinignan natin, ano ba ang dapat standard ng kakainin ng Pilipino? Pilipino na natin pag-usapan. No? So meron tinatawag na pinggang Pinoy. No? Ito ay computation kung ano dapat ang tinetake na pagkain ng isang Pilipino. Kasi hindi necessarily marami kang kumain, healthy ka kasi pwede kang overweight or obese. Merong measurement. Ano? At ito'y from the FNRI or Food Nutrition Research Institute. Dapat ang daily pagkain ay yung grow, glow, go or meat ay 103 grams lang, kapraso lang. Para kung anong bigat ng meat, yan din ng fruits, mas marami dapat ang vegetables. Ang rice ay 200 grams lang. No extra rice. So, beyond that, etong kinumpute na ito, either malnutrition or overfed ang mga ano. So, dyan nga nagkakaroon inequality, mayayaman, daming tapong pagkain. Ang problema, dami rin lang kinakain pagkain, pero not nutritionally or ideal level ang food nutrition. Ano. So, yan yung ano ng Pilipinas, target ng Pilipinas. And this was conducted, itong study na ito ng Australian Center for International Agricultural Research. No? So, ito yung nakita kong report. Hindi Pilipinas ang gumawa, but another country pa for the Philippines. No? And here is the outlook sa Pilipinas. Ang ating land area is 300,000 square kilometer. 41.7% is agricultural land at ang ating contribution sa GDP is around 9.3% ng agricultural. But the data is old, 2018. Per capita, ibig sabihin ito yung kinikita ng mga tao taon-taon, equivalent to $3.8 kasi 3,835 kasi kaya yan kinukonvert sa US kasi kinukompare sa other country. Right? 53% pa rin ay nakatira sa rural area, yung 110 million people. No? COVID-19 health, namatay, hotspot pa rin ng Metro Manila, pero ito last year. No? So, ano na yan, iba na yan. Ano? We're going down na, ito going up pa yan. Ang trend, local response, yan, nang sa COVID, ano ang epekto? Nagkaroon ng maraming demand sa pagkain. Although sumabay kasi yung yung demand sa yung pork na apektan ng ASF kaya tumataas ang presyo. And key risk multipliers, typhoon pa rin, pest and diseases. Yan. So pinggang Pinoy, tingnan natin kung ano ba ang ating current experience diyan. Rice, ito ikinumpara pa. Yung verde, local production. Yung blue is importation. At yung dot na yellow ay volume requirement. So, kung titingnan natin ng rice, more than 50% ng ating kinakain ay local production. Pero meron pa rin tayong importation na around 25% ng ating volume requirement. Ang kagandahan naman, kung hindi ka nag-import dyan, kita mo, yung volume requirement natin ay hindi natin, kasi ang demand mas mataas kaysa sa local production yung volume requirement. Kaya pinatungan natin yung import para yung ating volume requirement ay pasok. At may buffer pa. Yan ang ibig sabihin nito. Pagdating naman sa meat, napakalaking porsyento ng ating local production galing talaga sa Pilipinas. Ang ini-import lang natin minsan mga parts ng karne. Kasi at way above tayo sa volume requirement. So may surplus tayo. Ang ini-import na yon mga special cuts. Minsan bacon o kaya yung tenga-tenga, ginagawang chicharon, balat pala, yan. I-import pa yan. Pero doon kasi hindi ginagamit yun. Kaya parang waste na dito ginagawang chicharon. Vegetables naman, look at vegetable. Ha? So if you ask
ano ang outlook ng meat at saka ng crops, ano? Sa meat, madaming meat, no? Na way beyond sa volume required. Pero look at vegetables, ano? Ang local production natin napakababa at ang ating volume requirement ang taas. So, plant more vegetables as well as fruits. Yan. Kaya nga natetempt, nakikita kayo sa palengke, mga sibuyas imported, carrots imported. Eh, ba't hindi nare-record dyan? Bakit walang pumapasok na import? Kasi yun ay illegal. Hindi na ire-report yun. Mga ano yon, mga puslit kung tawagin. Kaya walang nakalagay dito. Right? So this is another mga presyohan naman. Pagdating sa presyo ng well-milled rice, bigas. 40, naglaro sa 40. Tapos yung itong 2020 yan. Pero sabi nila 2018, ito, hindi ko na matandaan to 2018 yung green, umabot ng 42. Noong 2019, bumaba ng konti. Pero pumapatak ngayon, base rito, sa DA report, bumaba ang presyo ng bigas to 40. Yan, no? Kumpara noong last 2 years. Bakit? Probably because of the epekto noong rice tariffication. Nagbumaha kasi ang importation ng rice. Yun nga, bumaba ang presyo dahil sa mas mura yung import. But the other side of it, nagreklamo ang mga local farmers. Nagkaroon din ng African swine fever at maraming lugar ang tinamaan. Infected zone yung pula. Buffer zone yung mga pink kung saan may baboy pa rin dyan. No? Pero pinoprotektahan na. Ni-restrict na ang movement dyan. Tapos yung surveillance mode, itong kulay yellow na ito, binabantayan na baka may pumutok na ASF. So, yan yung ibig sabihin yan. Ano yung Bicol region, dito sa Davao, nagkaroon din. And yung the green one ay free zone, wala. So, kaya nabalitaan nyo na may mga lugar sa Mindanao nagpapadala ng mga baboy sa Metro Manila. Yan. Ay problema, dahil malayo yan, ibabarko, nagmamahal din. So, here, ito ay pinapakita ito bottleneck of all parts of supply chain. Ayan. A little discussion about supply chain galing sa rural area going to the urban areas in NCR. Yung food production doon nagsisimula, post-harvest consolidation processing, rural-urban areas na itong area na ito, like sa Cavite, rural-urban area na tayo, border. At yan na ngayon ang retail distribution hanggang sa makarating sa end user. Right? A little discussion on the impact ng COVID-19 sa consumer side of the food system. You are already aware here. Nung una nga pumutok ang nagkakaroon ng panic buying. Walang mabili, ganito. Pero maganda naman ang ginawa ng gobyerno kasi inassure agad niya. Yung hindi na ni-restrict, bawal lumabas sa mga tao except sa mga food deliveries. Yun ang magandang ginawa ng gobyerno. So that na-avert yung mga fear na walang mabibili. Yun ang magandang ginawa ng gobyerno noon, kahit limited ang business operation, pero yung mga basic na pagkain, meron kang mabibili. Right? So this is another representation. Noong nagkaroon ng reduced demand dito sa end user, naapektuhan siyempre yung production, processing ng mga negosyo, consolidation dahil kumunti ang demand. Yun naman ang naging epekto niyan dahil humina ang negosyo, maraming nagsarang negosyo, nawalan ng trabaho. So, lumaki ang demand. Kaya lang, wala silang pambili ng pagkain kasi nawalan sila ng trabaho. Yun yung epekto ng COVID natin. Mabuti ngayon, medyo muunti na to the point na 300 na lang ating daily buong Pilipinas ng COVID. So slowly, ang mangyayari ngayon dyan, ang mga tao makakalabas na, excited na, lalaki ang demand, ang distribution channel hindi na siya interrupted, mag-o-open up ang mga wall,
babalik ulit ang negosyo, yung mga nawalan ng trabaho, magkakatrabaho, makakabili na uli, at ang epekto niyan, yung cycle na yan, mararamdaman naman dito sa mga negosyo dahil ang mga end user ay hindi na basic food ang kanilang bibilhin, yung mga for 2 years din nila na bili ay pwede na. So, marirevive uli ang economy. Right? So, what are the opportunities for action? Ayan, priority food commodity chain, babantayan na huwag ma-disrupt. Maganda yung ginawa ng government doon. No? Tingnan yung Pinggang Pinoy na para healthy ang mga Pilipino. Encourage between farm communities and consumer segments. Ibig sabihin, baka pwedeng ang mga farm, konti na lang ang mga intermediaries going sa end user, pero hindi pwede pa rin talagang totally ma-eradicate kasi sila ang logistics, sila ang magdadala ng sila talaga ang link. Yan ay short term sa next 5 years. Develop innovative information coordination system, which nakikita na natin ngayon sa mga application lang sa apps. And develop flexibility in smallholder farming practices. 9:30 na. So, ayan yan. At hanggang ika-10 years longer term. So, here are 4 key themes emerged from the assessment noong COVID-19. Yan. Hindi ko na babasahin. I'll just makikita naman to sa sa video. Right? And here is the final slides. Additional focus on priority food commodity chains, vulnerable societal groups and geographies. Nakita na natin ngayon sa kung sino mga vulnerable. So, the intermediate term opportunities include, and in the longer term, there is an opportunity to develop national infrastructure to better equip the country for future food crisis that incorporates multiple aspects of food security, including food availability, access, and utilization. And so, thank you very much for listening. We have finished one major topic, few more, and we'll be done with our topic. So, I hope you enjoyed and informed of the situation ng food production threats sa Pilipinas at naintindihan nyo yung mga teorya in terms of food security and population so that you will be well-informed of your positions. Importante ito sa inyo bilang mga agricultural students on where would you position yourselves. You will be later asked. Dapat medyo deep-rooted ang inyong understanding on theories. Because hindi naman agriculture lang. Ang buhay ay economics din. You look at the bigger things, the bigger perspective. I mean. So, thank you very much. At you will be seeing the post here ng ating recording.